Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay ex-Mayor Alice Go. So, ang video ito ay mula kay Ano Manay or Ano Man, I don't know. So, meron itong pamagat na Alice Go, may robot na abogado sa kanyang legal defense team, to question mark. So, yan yung alamin natin men kasi na-curious ako sa thumbnail niya at sa title niya. Kasi nakaka-curious naman talaga. So, panoorin lang natin to kung ano nga bang nilalaman ng video ito. So, again, bago natin simulan, Ano Main or Ano Mani, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanong IC, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Aga ng pamagat ng video ito. Alice Go may robot na abogado sa kanyang legal defense team, question mark. So again, Ano Manay, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Napansin niyo ba ang lalaki sa likod ni Alice Go? Yan, sino yan? Tingnan niyo ang mga mata niya. Para nga talaga siyang robot kung gumalaw, ano? Para lang naman. Ulit nga. Napansin niyo ba ang lalaki sa likod ni Alice Go? Parang gumanon bigla. Tingnan niyo ang mga mata niya. Grabe, no? Parang AI. may iba sa kanya. Mga ganun eh. Parang hindi siya kumukurap or nahihirapan siyang kumurap. Pero may mga tao naman din talaga na mga ganyan yung mata, no, medyo half. I think ganyan din yung mata ni Stefano eh. It's Stefano, yung vlogger na komedyante. Pero hindi siya totally ha. Medyo ganyan lang mga na parang puyat na mata. May mga ganyang tao din talaga eh. So, Parang iba ang galaw ng kanyang mga mata at mukha. Para siyang manika o animatronics na may artificial emotions. tama. Yung Parang robot? Robot nga ba talaga? Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ang hindi pangkaraniwan na mannerism ng lalaking ito sa hearings ng Senado. Heto ang iba pang... Ano ba to? Naka-slow mo na ba to? Or yan na talaga yung original video? Parang naka-slow mo. Kasi tayo naman siguro mga tao kapag na-slow mo yung video natin, parang ano siya, parang nagiging iba din sa, for example, ganyan. Feeling talaga, no? videos sa ibang session kung saan nasa likod din siya ni Alice Go. Para siyang walang tulog, buong magdamag at pinipilit ang sarili na manatiling gising. Baka wala talagang tulog yan. Minsan, baka body movement niya lang talaga. You know, parang nakasanayan niya na siguro. Ewan. Parang gumagawa ang mukha niya ng random expressions. Ang mukha niya ay mahahalin tulad dun sa kakabalita lang na robots with emotional expressions na gawang China. Ganito na ba katindi ang pag-advance ng teknolohiya ng China at kaya na nilang magpadala ng robot na abogado? Paano niya kaya matutulungan si Alice Go? Hindi imposible na makakagawa ang China ng robot na kumikilos na parang tao at kayang maging abogado, pero di pa. Well, tama din naman. Hindi naman din talaga imposible yun kasi yung pagiging malikot ng utak ng tao is wala na eh. Pa-advance na pa-advance. Biruin mo yung AI nga, di ba? Kahit na kinakatakutan ng mga eksperto na baka i-take over ng AI yung sanlibutan, ay pinagpatuloy pa rin nila. Yung tipong, makokontrol din naman namin to, tao tayo eh, tayo yung creator eh. So something like this na yung robot din na, yun nga, pwede din talaga siyang ma-develop ng China. Especially yung China, grabe din sila sa especially kapag mga kalokohan na. Sobrang willing sila na paggastusan talaga eh. Sa ngayon, pasensya na po sa clickbait pero hindi po robot si mamang parang robot dito sa video. Nahihirapan akong tukoyin. So yun, na-clickbait tayo. Clickbait lang daw pala. Or maybe hindi siya totally clickbait talaga. Siguro yung ni Ano Manay dito is parang, yun, based lang din sa napansin niya, no?
na baka parang robot or robot ka ba, boss? Diba? Something like that. So, yeah. Kung sino siya. Wala sa mga balita ang pangalan niya pero 99.99999% sure akong hindi siya robot. Ala. Kung kilala niyo ang taong ito, mangyari lang na i-comment ang kanyang pangalan at iba pang mga detalye sa baba. On a serious note, ang peculiar facial expressions na nakita natin Actually, ngayon ko lang din siya nakita. ay parang indicative of two conditions, lagophthalmos at blepharoparesis. Ang mga kondisyon na to ay makikitaan ng inability or difficulty na kumurap o kumpletong maisara ang mga talukap ng mata o eyelids. Ayon sa US National Library of Medicine, ang lagophthalmos ay tumutukoy sa hindi kumpleto o depektibo na pagsara ng mga eyelids. Ang pinaka-common na dahilan ng kondisyon na to ay facial nerve paralysis. Pwede rin itong makuha sa physical trauma sa mata, infection, tumor, surgery, sleep and pain medication, at paglaki ng mga mata. So, ayan. Tawag dyan, kabisaduhin nyo yan kasi yun, para maiwasan nyo din yung ganyan or alam nyo kung ano yung posibleng maging cause niya ng mga ganyang mata. Tuloy. Ano kaya, nanlaki kaya ang mata niya nung nalaman niya ang masalimuot na buhay at kayamanan ni Alice Guo? Ewan lang. Hindi din natin sure. Meanwhile, ang blepharoptosis ay ang pagbagsak ng upper eyelids o kawalan ng control sa eyelids. Ang mga nakakaranas ng ganitong kondisyon ay nahihirapan na kompletong ipikit ang kanilang mga mata. Nagiging irritable din sila at naduduling. Tapos, Hindi man direktang nakakaapekto sa paningin ang lagophthalmos at blepharoptosis, masasabing delikado ang mga kondisyon na to at dapat maayos agad. Ang hindi tuluyang pagsara ng talukap ay nagdudulot ng dry eyes, corneal scarring, at pagkawala ng paningin. wait lang, hindi ba sumasara yung mata ng lalaki kanina? Hindi ko napansin eh. O sadyang hindi lang siya kumukurap. In conclusion, wala pong ebidensya na may robot na pinadala ang China para i-assist si Alice Guo. Tapos, okay. Kung ano man ang kondisyon ng lalaki sa likod ni Alice Guo, sana ay ma-address ito agad para maiwasan ang complications. Yung tipong ka lang legal team ka lang tapos, na nakita pa yung mo, mata mo. Kung ang nangyayari sa kanya ay kinakausap siya ng konsensya niya, sana ma-realize niya na hindi lang team kadiliman at team kasamaan ang options. Ginawa pang demonyeta si Harry Roque. Ay puwersa ng kadiliman, laban sa puwersa ng Nang puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Ano yun? Harry Roque talaga, oh. Hindi pa huli ang lahat para pumanig sa tama at pumanig sa Pilipinas at mga Pilipino. Hala. So, yun lang naman. Ewan ko kung ano yun. Nakita ko lang din eh. So, yun. Medyo pala yun. Siguro, based lang din yun sa analysis ni May, ano ba? Pero, yun. Hanggang dito na lang muna. Again, ang video ito alam muna kay May. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. And then, yun. Bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, that's it. Kayo na masasabi nyo doon? Comment down below, guys. So, na-curious kasi ako kasi tignan nyo yung title niya. Alice Guo, may robot na abogado sa kanyang legal defense team. Diba? So, medyo nakaka-alarma din siya kung iisipin if totoo siya kasi China yan, men. Alam naman natin kung ano yung issue ngayon ni Alice Guo, di ba? Pinaghihinalaan siyang Chinese spy. Ngayon, if ever na totoong Chinese spy siya, mas nakakatakot tong ganito. Or possible na may ganitong gawin yung China. Di ba? Na mag-send sila ng robot or whatsoever. Though kahit naisipin natin na sobrang labo niya, pero what if, di ba? Alam naman natin sa China walang imposible. Nakapagtanim nga sila ng napakaraming spy dito sa Pilipinas, di ba? May mga nagtatanggol pa nga sa kanilang mga Pilipino, di ba? Di ba? So lahat kayang gawin ng China kasi may pera din naman kasi sila eh. May power sila,
So yun lang naman, though hindi naman talaga siya totally kiniklaim na robot nga talaga siya. Siguro based lang din yun sa sa napansin ng creator na to. Based siguro sa expression niya. Or I don't know if yun na ba talaga yung yung tawag diyan, yung mga galawan ni Sir ba, like for example ganyan, ganyan. Kasi may mga ganyang tao din talaga yung mga mata nila na parang tawag diyan, parang puyat, 'di ba? Yun nga si Stefano, parang ganun yung mata niya. 'Di ba? Which is ginagamit niya din naman yun as a character sa pagba-vlog niya. No? Pero ito si Sir kasi, ang sabi din dito ni Main is baka meron din siyang some kind karamdaman or I don't know. So, i-comment nyo daw kung sino si Sir para malaman din natin. So, yun lang naman muna. Yun naman muna. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, thank you so much for watching. Subscribe nyo. Tapos Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, yeah. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.